Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1151. Ang lahat ng pamilyang Yates na nagpapamalas ng kanilang awtoridad sa reception hall ay may mga pagpapahayag ng kagalakan. Paano kung masungit si Harvey? Sa harap ng pamilya Yates, maliit lang siyang kapatid. Siyempre, dapat siyang magpakita ng masunurin. Ipinakita ng mga yate ang kanilang mga mukha na parang nanalo. Sa kanilang mga mata, ang kanilang mga dating mayayabang na aksyon sa Sky Corporation ay upang mapaalis sina Harvey at Mandy. Gaya ng inaasahan, lumitaw si Harvey. Ito ang kapangyarihan ng pamilya Yates. Lumapit si Harvey sa Yates at ngumiti. Talagang pambihira ang pamilya Yates. Iniisip mo ba lahat kung nasaan ka? Naglakas loob ka bang gumawa ng eksena sa Sky Corporation building? Lahat kayo gustong mamatay. Ginagawa lang namin ito dahil sa inyo ni Mandy Zimmer. Malamig na tumawa si Lola Yates. Nasaan si Mandy? Bakit hindi siya nandito para salubungin ako? Oo, nag-iwan ng malaking gulo si Mandy para sa pamilya. Magiging lohikal para sa kanya na bumalik at ayusin ito sa kanyang sarili. Panipi. Sabihin mo na siyang magpakita ngayon. Kung gagawin niya, baka mapatawad pa natin siya. Kung hindi, hahayaan natin itong mabulok hanggang mamatay. Malamig na ibinuka ng lahat ng miyembro ng pamilya Yates ang kanilang mga bibig. Si Ray Hart ay lubos na magalang sa pamilyang Yates, na nagpaparamdam sa kanila na isa silang nangungunang pamilya noong panahong iyon. Nang makita nila si Harvey sa harap nila ay mas naging kumpiyansa sila kaysa dati. Naisip nila na kung gagawin nilang scapegoat si Mandy, babalik ang mga yate sa dati nilang karangalan bilang isang high-class na pamilya. Pinandilatan ni Harvey ang ganap na walang hiyang pamilyang Yates habang nagpapakita ng mahinang ngiti at saka sumagot, "I'm sorry. Kailangang umalis ng asawa ko para asikasuhin ang ibang negosyo. Iniwan niya ako dito para harapin kayong mga walang hiyang bastos." Panipi. Ano? Sinasabi mo sa akin ang maliit na bastos na iyon, Mandy, hindi ba nandito ngayon? Inosenteng tanong ni Phoebe Yates. Wala siya noong gusto siyang makita ni Lola. Napaka-challenging na babae. Bilisan mo at tawagan ang bastos na iyon at sabihing bumalik siya pagkatapos ng 3 minuto. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ang kanyang desisyon. Si Phoebe ay gumagawa ng mga bastos na banta kaliwat kanan. Sampal. Dahil dito, lumapit sa kanya si Harvey at sinampal sa mukha. Sa tunog ng sampal, namumula ang kalahati ng mukha ni Phoebe na parang baboy. Natulala si Phoebe. Natigilan si Lola Yates. Natigilan ang lahat mula sa pamilya Yates. Si Phoebe ay ang treasured daughter ng Yates family. Naghahanda na rin siyang makipag-ugnayan sa chief instructor. Paano ba talaga nasusuntok siya ng lalaking ito, si Harvey York, sa mukha? Sa oras na ito, nabaliw ang pamilya Yates. Tinuro ni Lola Yates si Harvey at pinagalitan, "Gross. Alam mo ba kung ano ang iyong ginawa? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mukha ni Phoebe sa atin ngayon? At sinaktan mo siya, ikaw. Malamig na sagot ni Harvey, "Sino mang tumawag ulit ng ganyan sa asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na buksan ang bibig nila." Ang layunin ng pagpatay at malamig na aura ni Harvey ay agad na nagpa-freeze kay Lola Yates. Ang lahat ng pamilyang Yates ay walang malay na umatras ng ilang hakbang. Nang mabawi nila ang kanilang pakiramdam, ang kanilang kahihiyan ay nauwi sa galit. Natatakot ba sila sa manugang na manatili? Tinitigan ni Harvey ang mga yacht essay sa puntong ito at mahinahong sinabi, "Hayaan mo akong may sasabihin sa iyo. Sa loob ng 3 araw, gusto kong ang paghingi ng tawad ng pamilya Yates sa aking mga biyenan at asawa ay nasa bawat media outlet at pahayagan sa Buckwood. Kasabay nito, gusto kong lumuhad kayong lahat sa Gardens Residence at magsisi sa inyong mga kasalanan. Tandaan ninyong lahat, kung hindi ko makikita kayong lahat na gawin ito sa loob ng 3 araw, magiging simple lang ang katapusan mo. Ginagarantiya ko na ang pamilya Yates ay mawawala sa mukha ni Buckwood pati na rin ang mga Silva, Cloud Robbins, at Surrey." Nagyayelong malamig ang tono ni Harvey York. Ito ang huling pagkakataon na ibinigay niya sa pamilya Yates. Ngunit pagkatapos nilang matigil sa umpisa, lahat sila ay humagalpak sa tawa. "Ha, Lola, naisip ng lalaking ito na kaya niya tayong tapakan ng ganoon dahil lang sa nagkagulo tayo. Sa tingin ko hindi niya alam kung paano ay assess ang sitwasyon. Nakuha ko na lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Isa lang siyang chauffeur para mismo kay Prince York. Gusto ba ng isang driver lang na sirain ang buong pamilya ng Yates? Tumigil ka sa pangangarap.
Hindi na niya maaayos ang dati niyang ugali ng pagyayabang tungkol sa bagyo. Binanta mo ang pamilya Yates. Sa tingin mo ba wala tayong ibang sumusuporta sa atin? Panipi. Ang lahat ng ekspresyon ng pamilya Yates ay malamig na parang yelo. Gaano man kabulok ang pamilya, hindi pa rin ito isang pamilya na ang mga manugang lamang ang natatapakan. Not to mention na ang head instructor ay bibisita sa kanila pagkatapos ng 3 araw. Kapag naging matagumpay ang plano ng pamilyang Yates, sila ang magiging nangungunang pamilya sa buong Southlight. Hinihiling sa kanila na magsulat ng paghingi ng tawad sa isang pahayagan at lumuhad sa harap ng Gardens residents bilang pagsisisi. Hinding-hindi ito mangyayari kahit anong mangyari. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Hindi yun nagbago sa kabila ng pangungutya ng pamilya Yates. Ang Yates family, tandaan mo ito, I am giving you this opportunity to honor my wife. Kung palalampasan mo ito, hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Of course, you must take all your connections and strength to fight against me in these 3 days. Ngunit sa palagay ko ang isang pamilya na nasa bingit ng pagkabangkarote, tulad ng sa iyo, ay hindi makakaipon ng lakas para dito. Malamig na tawa ni Harvey. Kung hindi ganito kalupit ang pamilya Yates, wala siyang balak na lipulin sila. Ngunit sa ganoong sitwasyon, nagpasya pa rin silang gawing scapegoat si Mandy Zimmer. Tumigil ka dyan, bakla. Pinapaalis ka ba namin? Panipi. Nasaan ang shower? Sabihin mo pumunta siya dito ngayon. Galit na bulalas ni Leighton Love. Galit na lumingon si Harvey at malamig na tumingin kay Leighton. Ang swerte mo kasi nangako ako sa'yo ng 3 araw. Patay ka na sana kung hindi ako. Kaya lang, tumalikod si Harvey at umalis. Nanginginig sa galit si Leighton, halos mawala na siya ng malay. Lola, masyadong mayabang ang buhay na manugang na ito. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para tapusin siya. Lumapit si Finn Yates at sinabing may malamig na ekspresyon. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Lola Yates. Ang susunod na 3 araw ay magiging napakahalaga para sa amin. Kailangan nating manahimik at huwag magdulot ng malaking kaguluhan. Tiyak na mapapamura ang punong instructor sa pamilya. Kaya pala ang swerte nitong nagtatagal na manugang. Hahayaan muna natin siya sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Phoebe Yates habang tinatakpan ang kanyang mukha, Lola, hindi ito patas. Ibig sabihin, tiniis ko ang sampal na ito ng walang kabuluhan. Nagpakita ng awa si Lola Yates sa kanyang mukha. Oh, Feb, bilisan mo na ang mga sugat mo. Dapat hindi na kita pinapante ngayong hapon. Huwag kang mag-alala. Babayaran namin ang nabubuhay na manugang na ito sa lahat ng ginawa niya makalipas ang 3 araw. Ang pamilya Yates ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa puntong ito. Galit na galit silang lahat kay Harvey. Kung dahil sa kanyang sampal ay minamaliit ng head instructor si Phoebe, mawawala ng pagkakataon ng pamilya Yates na umangat sa kapangyarihan sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri. Si Harvey ang magiging pinakamalaking makasalanan ng pamilya Yates. Kung hindi lang bumisita ang head instructor sa pamilya Yates pagkatapos ng 3 araw, baka nakagawa na sila ng aksyon laban kay Harvey. Masasakit na salita ang binitawan ni Phoebe mula sa manipis na bibig habang nakatikip sa mukha, wait lang, Harvey York. Kapag natapos na ang lahat, ako na mismo ang babasagin lahat ng mga paa mo at itatapon kita sa basurahan. At pagkatapos ay ibebenta ko ang iyong asawa sa isang brothel. 11:53. Ang mga tao mula sa pamilya Yates ay nagpakawala ng matinding ekspresyon matapos marinig ang mga salita ni Phoebe Yates. Dapat ay hinahawakan nila ang mga taong nagtaksil sa pamilya Yates ng ganito. Lola, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng isa habang nakakunot ang noo. Ang pamilya Yates ay nahaharap sa isang matinding problema. Kung hindi nila magagawang scapegoat si Mandy, malamang na hindi sila magkakaroon ng madaling panahon sa paglutas ng mga problema. Malalim na pinag-isipan ni Lola Yates ang sitwasyon, pagkatapos ay dahan-daang sumagot, sa ngayon, maaari lang nating subukan ang lahat ng ating makakaya. Huwag na munang pakialaman ang Silver Nimbus Enterprise. Sa halip, gamitin ang iyong mga mapagkukunan upang ipalaganap ang salita na ang Chief Instructor ay bibisita sa amin pagkatapos ng 3 araw. Higit pa rito, kumalat ang mga chismis na nagsasabing baka interesado ang Chief Instructor kay Phoebe. Ngunit tandaan, huwag ipaalam sa sinuman ang pinagmulan. Hindi ako makapaniwala na ang isang hanggal na tanga ay magdudulot sa atin ng gulo pagkatapos malaman na ang Chief Instructor ay maaaring maging manugang natin. Matapos marinig ang mga salita ni Lola Yates, lahat mula sa pamilya Yates ay nakaramdam ng kagaanan. Napakabait mo, Lola. Gaya ng inaasahan mo, may natutunan tayo.
Magagamit din natin ang pagkakataon na mag-imbita ng mas maraming tao sa pamilya. Pero, syempre, hindi makakatakas ang chief instructor kapag nangyari iyon. Sa napakaraming saksi na nagsasabing sinamantala niya si Phoebe, kailangan niyang aminin ito kahit papaano. Tumawa ng malakas ang pamilya Yates matapos marinig ang mga katagang iyon na parabang nakita na naman nila ang paghihimagsik ng pamilya. Pati si Phoebe parang nanaginip habang tinatakpan ang mukha. Napagtanto niyang 9 love siya sa silhouette pagkatapos ng defense-changing ceremony. Akala niya ay mas makikinabang siya sa buong plano. Iniwan ng pamilya Yates ang Sky Corporation kasama ang kanilang mga pag-asa at pangarap para sa kinabukasan ng pamilya. Ang Sky Corporation ay nasa pinakaabala nito, at ang Buckwood Market ay napakalaki. Sobra na rin ang negosyong kailangang ipagpatuloy ng kumpanya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring malutas sa maikling panahon. Kulang din sa staff ang kumpanya. Bilang resulta, ang mga tao ay maaari lamang mag-overtime. Ngunit gayon paman, ang mga taong naakit sa malaking cake na ito, ang Buckwood, ay napakarami. Bukod sa Hong Kong, Las Vegas, Walsing, Mordu, Golden Sands at iba pang mga lungsod ay may malalaking negosyo at pamilya na lumalabas dito. Siyempre, buti na lang galing silang lahat sa Country H. Ang pinakaproblemadong issue ay ang ilang mga negosyante mula sa Amerika, Island Nation, at Country J ay lumitaw din. Ginamit ng mga dayuhan ang kanilang titulo ng mga dayuhang panauhin upang gawin ang gusto nila sa Buckwood, na naghahanap na gumamit ng tinatawag na advanced na teknolohiya upang sakupin Buckwood Market sa kabuuan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kakailanganin ng Sky Corporation na harapin ang maraming kumpanya. Kahit na ang Sky Corporation ang nangungunang korporasyon sa buong Southlight, nakakatakot pa rin ang mga hamon na haharapin nila. Pagbalik pa lang ni Harvey York sa Gardens residence, agad na nakakonekta ang telepono ni Ray Hart. CEO York, kakahanap ko lang ng promising company. Kung pinakontrol mo ito ng iyong asawa, sa kanyang mga kakayahan, dapat niyang buhayin ito sa lalong madaling panahon. Panipi. Kahit nasa kabilang linya si Ray ay napakarespeto pa rin niya. Pakinggan natin. Interesado si Harvey. Kanina ka pa nakikipag-ugnayan sa kumpanya. Ito ay ang county company. Ang Regency Enterprise ay dating pagmamay-ari ng pamilya Robbins. Sinakop nila ang kalahati ng Buckwood sa kanilang real estate market. Ngunit ang pamilya Robbins ay bumagsak, at ang pinuno nito ay itinapon sa bilangguan. Walang kasalukuyang may-ari ang Regency Enterprise. Magkakaroon ng auction bukas na magaganap sa suburban Buckwood na nagbibenta ng stock ng Regency Enterprise. Gusto mo bang ako na ang magayos? Magalang na tanong ni Ray. Inisip ni Harvey York ang sitwasyon at sumagot, ayos lang. Ako mismo ang pupunta sa auction. Medyo matagal na akong hindi pumapasok. Masyadong maraming nangyayari. Bihira niyang dalhin si Mandy Zimmer para magpalamig kamakailan. Ito ay isang mahusay na pagkakataon. Bagamat malamang na hindi na itutuloy ng mga yate ang gulo ni Harvey pagkatapos ng pagbabanta, mas mabuti pa rin kung mag-iingat siya. Ang pag-alis ay katumbas ng pag-iwas sa gulo. Sa ngayon, kahit papaano ay binibili ang oras para magpalamig si Mandy sa susunod na 2 araw. Kinabukasan, madaling araw, gin-icing ni Harvey si Mandy. Honey, mag-impake na tayo at umalis na kung wala kang plano para sa araw na ito. Napakurap-kurap si Mandy sa kanyang malaki at kumikinang na mga mata at nagtanong habang nalilito, bakit? Hindi ba dapat patuloy tayong maghanap ng mga mamumuhunan sa Sky Corporation ngayon? Pumalaklak si Harvey, hindi ngayon. May treat tayo. Umiling si Mandy, kung maglalakbay tayo sa napakahalagang oras na ito, maaaring makaligtaan natin ang pagkakataong magsimula ng negosyo. Sagot ni Harvey, ito ang hindi mo maintindihan. Ang tamang paraan ay balansehin ang trabaho at pahinga. Pagod ka nitong mga nakaraang araw. Gagastos ako ng pera para makapagpahinga ka. Panipi. Hindi masyadong payag si Mandy, ngunit hindi niya magawang kausapin si Harvey tungkol dito. Pagkatapos ay nag-impake siya ng mga gamit niya. Hindi nagtagal, ang dalawa ay nasa isang bagong tatag na resort sa suburb ng Buckwood. Kahit na ang resort na ito ay hindi matatagpuan malapit sa beach, ang tanawin ay napakaganda pa rin. Ngunit may ilang mga luxury cars na nakaparada sa parking lot ng resort. Dumalo lahat ang Maybach, Rolls-Royce at Alfa Romeo cars. Sa harap ng lahat ng mga kotseng iyon, ang Bentley Mandy ay medyo ordinaryo. Wow, galing sa Walsing ang plaka na iyon. At pagtingin sa plato, hindi ito ordinaryong tao mula sa Walsing. Ito ay galing sa Hong Kong. At ang isang ito ay mula sa Las Vegas.
Natigilan si Mandy nang makita niya ang plaka ng luxury car sa parking lot. Hindi kasi niya inaasahan na marami silang makikita rito. Gayunpaman, pagkatapos mag-check-in sa resort, naunawaan lamang ni Mandy pagkatapos makita ang synopsis. Magkakaroon ng espesyal na auction dito sa gabi pagkatapos. May bulong-bulungan na ang mga naiswel ang mag-host ng auction. Ito ay kinumisyon din ng pamahalaan ng Southlight. Bukod sa regular na auction items sa pagkakataong ito, ang pagmamay-ari ng BUMD ang higit na nakakuha ng atensyon. Ang Regency Enterprise ay maalamat para sa pagmamay-ari ng kalahati ng Buckwood Real Estate Market. May alingaw na ang Regency Enterprise ay may ganap na kontrol sa presyo nito sa merkado sa nakalipas na 30 taon. Tataas ang mga presyo kung gusto ng kumpanya at kabaliktaran. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga presyo ay karaniwang tataas. Ngunit maraming Buckwoods ang nangangailangan ng kanilang buong pamilya na alisin ang laman ng kanilang mga wallet para lang makabili ng bahay dahil sa Regency Enterprise. Walang nag-iisip na babagsak din ang isang malaking kumpanyang tulad nito. At medyo ilang malalaking shot dito para sa Regency Enterprise sa pagkakataong ito. Dahil ang pagmamay-ari ng kumpanya mismo ay katumbas ng pagkakaroon ng tulay upang makapasok sa merkado ng Buckwood. Masyadong maraming mga pakinabang ang kasangkot. Kaya naman hindi na makapaghintay ang lahat na makuha ito. Hingal na hingal si Mandy. Hindi ko inaasahan na makakatagpo tayo ng ganoong kalaking kaganapan. Siguro maaari tayong umupo sa madla upang makita kung sino ang matatapos sa Regency Enterprise. Tumawa si Harvey. Gusto mong puntahan. Siyempre, sino ang hindi magnanais na makakita ng isang malaking kaganapan tulad nito at ang susunod na tao na sakupin ng Buckwood Market? Casual na sabi ni Mandy. Mula noon ngunit hindi niya akalain na dito niya ito makikita. Isang napakaamo ng ngiti ang ipinakita ni Luke at nagtanong, Mandy, ilang taon na rin, di ba? Masyado kang lumaki at naging mas maganda kaysa dati. Halos hindi kita makilala. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, binigyan niya ng mapanghusgang tingin si Harvey. Nang makita niya ang mga murang damit sa kanya na walang ni isang luxury item, ang mga mata niya ay puro disdain. Lalo na nang makita niya ang Rolex sa palso ni Harvey, nakita niya lang itong sirang relo na may mahabang kasaysayan. Lalong lumakas ang paghamak sa kanyang mga mata. Ayon kay Luke, si Harvey ay isang dukha na walang karapatang tumabi kay Mandy. Gayunpaman, hindi napansin ni Mandy ang ekspresyon ni Luke. Nagtataka niyang tanong, Mr. Perry, dito ka ba nagtatrabaho ngayon? Bahagyang ngumiti si Luke. Medyo naging kampante ang sagot niya, oo, ngayon lang ako na-promote bilang general manager ng resort na ito. Ito ang card ko. Pagkatapos niyang magsalita, binigyan niya ng tigisang gold-plated card sina Harvey at Mandy. Kinuha ni Mandy ang card at tiningnan ito ng ilang beses. Magalang niyang sinabi, Mr. Perry, maganda ang lagay mo ngayon. Noon, ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng mga lecturer. Panipit. Nadala si Luke sa papuri ni Mandy. Gayunpaman, sa puntong ito, nagpakumbaba pa rin siyang nagsalita. Frankly speaking, high-class employees lang ang mga katulad namin. Hindi man lang umabot sa 1.5 million ang annual salary natin, at hindi ito maikukumpara sa isang malaking pamilya. Oh, tama. Sorry, Mandy, nakalimutan ko. Nakita ko lang ang balita ilang araw na ang nakalipas, ipinasa daw ang kumpanya mo sa pamilya Yates. Tuluyan na nilang pinutol ang lahat ng ugnayan sa iyo. Maligo ka. Dati, sa school, sikat ka bilang isang babae mula sa isang disenteng pamilya. Ikaw ay patas at kaakit-akit na may isang figure ng Diyosa. Paano ka ba tretuin ng ganito? Panipit. Sa aking palagay, malamang na dahil ito sa walang kwentang asawa mong ito. Kung siya ang pinakakaunting kakayahan, tiyak na tutulong siya ngayon. Hindi sumagot sina Mandy at Harvey sa sinabi ni Luke. Umiti si Luke at lumingon kay Harvey. Kuya, bilang isang kapwa-tao, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng ilang magandang payo. Panipit. Lalaki ka, hindi mo ba naisip na nakakahiyang mabuhay sa isang babae? Bilang isang lalaki, dapat kang magkaroon ng pagmamataas. Dapat maintindihan mo ito. Bilisan mo hiwalayan mo na si Mandy. Itigil ang pag-aaksaya ng kanyang magandang kinabukasan. Mapait na dumura si Luke, na parabang isang malaking pagkakamali ang pagtanggi ni Harvey na iwan si Mandy. Walang pakialam na sumagot si Harvey, ikaw si Lecturer Luke Perry, tama ba? Tunay na ang mga lecturer ay napakasaya na turuan ang mga tao. Kung gayon, Mr. Perry, maaari mo ba akong bigyan ng karagdagang payo? Kung hindi ako karapat-dapat kay Mandy, kung gayon sino? Mukhang malamig si Harvey. Gayunpaman, lumiwanag ang mga mata ni Luke.
Nangangako, mukhang naintindihan ng brat na ito na wala siyang kakayahan. Hanggat kayang sipain ni Luke ang brat na ito, isang magandang pagkakataon ang darating sa kanya. Dahil doon, sinamantala agad ni Luke ang pambihirang pagkakataong ito. Binigyan niya ng magiliw na tingin si Mandy at sinabing, "Mandy, naaalala mo ba ang sinabi ko noong umamin ako sa iyo noon? Sabi ko kahit 10, 100, 1,000, o 10,000 taon ang ibig sabihin, hihintayin kita. At natupad ko na ang pangako ko. Nanatili akong single all this time. Isang tango mo lang, papakasalan na agad kita. Mayroon akong netong halaga na ilang milyong dolyar, at nagmamayari ako ng ilang apartment sa Buckwood. Deserve talaga kita." Napaka-cheesy ng mga sinabi ni Luke kaya na-goosebumps agad si Mandy. Clumsy. Ito ay masyadong awkward. Anong panahon na ngayon? May iba pa bang naghahabol ng ganito? Gayunpaman, tila iniisip ni Luke na si Mandy ay kumikilos na nahihiya at nahihiya. Ang ligtas na puno ng mga ngiti ay hindi isang magandang bagay. Namumula ang isang babae sa tuwing namimiss niya ang kanyang asawa. Ito ay dapat na mabuti. Baka gumana. Sa pagkakataong ito, mas lalong lumakas ang pananabik ni Luke. Nag-iinit ang kanyang mga mata sa pagsinta. Hindi na siya makapaghintay na paalisin si Mandy dito. Wala nang pakialam si Luke kay Harvey. Nakatingin lang siya kay Mandy. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Mandy, ililipat ko lahat ng apartment ko sa pangalan mo pagkatapos mo akong pakasalan. Alam kong mahilig kang magpatakbo ng negosyo. Hahanap ako ng paraan para makabili ng equity para sa resort na ito, at pagkatapos ay magiging isa ka sa mga may-ari. Naninirahan sa isang mansyon, pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay, at kasiyahan sa buhay araw-araw. Deserve mo lahat yan." Desidido si Luke. Ayon sa kanya, walang babae ang makakalaban sa ganoong tukso. Kahit na ito ay isang kamanghamanghang babae tulad ni Mandy. Kasabay nito, nagpasalamat din si Luke sa pamilya Yates. Kung hindi nila kinuha ang katarungan ni Mandy, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makasama ito. Para sa kanya, ito ang kapalaran. Sinadya niyang makasama si Mandy. Noon, biglang ngumiti si Harvey na hindi pinansin sa lahat ng oras na ito, at sinabing, "Mr. Perry, sulit ba talaga ang resort mo? Ganoon ba ka-Jose ang maging shareholder nito?" Umisi si Luke at sumagot, "Oo naman, kuya. Ang resort na ito ay pagmamay-ari ng pamilya na Iswell. Ang pamilya na Sewell ang tanging first-rate na pamilya sa Buckwood ngayon. Ang ibig sabihin ng pagiging shareholder ay pantay ka sa pamilya na Iswell. Hindi ba mataas ang katayuan niyan?" Nagtaas ng tingin si Luke. Nadama niya na ang dalawang salitang, na Iswells, ay madaling takutin ang hanggal na ito hanggang mamatay. Ang mga na Iswell, mukhang mahusay sila. Tumango si Harvey at saka tumawag. "Hello, ito ba si Master na Iswell?" "Ako ito, Harvey. Tungkol sa suburban resort na ito." Napatingin si Harvey kay Luke at nagtanong, "Ano ang pangalan ng resort na ito?" Automatikong sumagot si Luke, "Enchantment Resort." "Well, Charm Resort. Mukhang maganda ito. Maaari mo bang ibigay ito sa akin?" Panipit. Parehong natigilan sina Luke at Mandy nang marinig nila ang sinabi ni Harvey. Maya-maya pa ay humagalpak ng tawa si Luke. "Kuya, marami ka na bang napanood na teleserye? Humihiling sa isang tao na ibigay sa iyo ang resort na ito sa isang tawag sa telepono. Alam mo ba ang halaga ng resort na ito? Theft. Baliw talaga ang taong ito. Hilingin sa isang tao na bigyan siya ng resort. Walang nangangarap na gawin yun." Panipit. "Anong bruha, ha? Gayunpaman, ito ay sobra. Kung sasabihin mong bibili ka ng ilang shares, baka maniwala ka pa rin kami." Nagtawanan din ang mga kasambahay sa paligid. Tutal, ang pamilya na Iswell ang may-ari ng resort na ito. Ang katotohanang iyon lamang ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Maging si Mandy ay medyo nakaramdam ng awkward. Aware siya na maganda ang relasyon ni Harvey kay Shane na Iswell. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano ka-Jose ang relasyon, humihiling sa mga na Iswell na ibigay ang resort sa kanya sa isang tawag lamang sa telepono. Posible ba yon? Makatotohanan ba ito? Sa pag-aalala na baka mas nakakahiya pa si Harvey, mabilis na pinutol ni Mandy, "Mr. Perry, may gagawin pa tayo. Tayo muna." Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kamay ni Harvey at umalis. Sa ngayon, nasanay na si Mandy sa ugali ni Harvey. Bagamat mahilig siyang magsalita ng malaki minsan, mayroon siyang magandang intensyon. Kaya naman, naisip niyang makabubuting magsalita siya sa ganoong paraan sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, nag-aalala siya na si Harvey ay matatawa kapag narinig ito ng ibang tao. Agad namang tumakas ang dalawa at umalis.
Nakangiting idinagdag ni Luke, na nakatayo sa likuran niya, Mandy, keep my card safe. Maaari kang lumapit sa akin para sa anumang bagay. Ako ang may huling say dito. Ako ang master ng lugar na ito. Isang bakas ng kakaiba ang sumilay sa mga mata ni Luke matapos mawala ang mga figure nina Harvey at Mandy. Bilisan mo at tingnan kung saang kwarto sila tumutuloy, pagkatapos ay kunin mo sa akin ang access card. Manager Perry, hindi ba labag iyon sa mga patakaran? Bulong ng isang maid. Sampal, sinampal ni Luke ang dalaga at sumirit sa mahinang boses rules. Anong mga patakaran? Sa lugar na ito, ako ang panuntunan. Tinakpan ng dalaga ang mukha at hindi na naglakas loob na magsalita. Mabilis niyang pinuntahan ang access card at ipinadala ito. Hawak ni Luke ang access card na may kontentong mukha. Mula sa unang pagtitig kay Mandy hanggang sa sandaling iyon, gusto na niya ito. Sabik siyang tikman ang bawat bit nito, parang tunay na lalaki. Sa kasamaang palad, may nagulat sa kanya para sa sexual na panliligalig sa isa pang schoolgirl. Sa huli, kailangan niyang gumastos ng malaking pera para malutas ang problema at napilitang magbitiw. Kung hindi ay matagal na niyang natulog si Mandy. Ngayon, ang matamis at masarap na babaeng ito ay muling lumapit sa kanya. Pakiramdam ni Luke ay regalo ito ng Diyos para sa kanya. Hindi niya ito mapalampas kahit anong mangyari. Oh, Beth, ako lang ang makakapagpasaya sa katawan mo. Ang asawang iyon na nakatira sa loob. Hindi niya ito deserve. Nakikita ni Lucas ang kanyang sarili bilang isang sibilisadong tao, ngunit kahit na ang gayong tao ay hindi makapagpigil sa kanya sa mga tuntunin ng pagnanais. Sa kabilang kamay, naglakad sina Harvey at Mandy sa silid sa gilid ng lawa. Maya-maya, may tumawag sa telepono. Sinagot ni Harvey ang telepono at walang pakialam na sinabi, naihanda mo na ba ang kontrata? Sige, maghanap ka na ng magde-deliver bukas. Gusto kong tingnan. Sinulyapan ni Mandy si Harvey pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Seryosong sabi niya, Harvey, alam kong maganda ang relasyon mo kay Master na Iswell pero hindi ito katawa-tawa. Naisip ni Mandy na nagsalita na naman si Harvey. Sa katunayan, nag-set up na ng equity transfer contract si Shane pagkatapos niyang matanggap ang tawag ni Harvey. Dahil tinulungan ni Harvey ang pamilya na Iswell na kumita ng malaking pera sa Buckwood, syempre, sila ay maghahalinhinan sa pagtupad sa mga maliliit na kahilingan ni Harvey. Pagkatapos ng simpleng paglilinis, lumabas sina Harvey at Mandy para kumain sa restaurant ng resort. Nang makita silang dalawa ng waiter ay mabilis niyang ipinaalam si Luke na kanina pa naghihintay sa kanila. Hey, ang tagal kong hinintay. Sa wakas, natupad ko na rin ang pangarap ko ngayon. Pumunta si Luke sa pinto sa likod ng kusina at pinigilan ang waiter sa pagde-deliver ng pagkain. Nasaan ang pagkain para sa mesa? Narito siya. Umiti si Luke. Okay, pumunta at bigyan sila ng mas maraming prutas. Pagkatapos, tahimik na idinagdag ni Luke sa ulam ang walang kulay na pampakalma na matagal na niyang inihanda. Sa kabila ng maraming taon nang umalis sa akademya, hindi pa rin niya maiwasang gawin ang kanyang libangan na makipagkulitan sa mga babae. Sa tuwing makakakita siya ng mga dilag na pumapasok sa resort, gusto niyang i-enjoy ng libre ang kanilang mga katawan. Ang karaniwang taktika niya ay ang mad ulash sa isang pampakalma. Maraming kababaihan ang madyay gising kinabukasan na hindi nila alam ang katotohanan na sila ay ginahasa noong nakaraang gabi. Maya-maya ay sinundan ni Luke ang maid sa notable ni na Harvey at Mandy. Napatingin si Luke sa magandang si Mandy at tahimik na lumunok. Sabi niya, Mandy, para sa iyo itong fruit plate. Libre. Isa pa, may 10% diskwento sa pagkain ngayong gabi. Sana masaya kayong lahat, panipi. Walang pinaghihinalaan si Mandy. Salamat. Walang pakialam na tumingin si Harvey sa tanawing ito. May masamang intensyon ang lalaking ito. Pagkagat ni Harvey sa gulay at isubo ay naintindihan naman niya agad. Isang plato na puno ng sedatives. Sa kabutihang palad, ang mga sedative ay dapat na madaling mahanap sa merkado. Hindi ito makakasama sa katawan at isang light sleep aid lamang. Dahil alam niyang hindi nakapagpahinga ng maayos si Mandy kamakailan, walang plano si Harvey na ilantad ang katotohanan ito. So ayon, kumain na silang dalawa as usual. Tulad ng para sa mga gamot na pampakalma, hindi sila nakakaapekto kay Harvey. Anong lason ang hindi niya nakita sa larangan ng digmaan? Kahit na ang kanyang kasalukuyang katawan ay hindi immune sa lahat ng mga lason, hindi ito ganoon kalayo. Pinagmamasdan sila ni Luke mula sa malayo, nanginginig sa tuwa. Ngayong gabi, sa wakas ay makakasama niya si Mandy. Nabalitaan niya na ang live-in-in-law na ito ay hindi nakipagtalik kay Mandy sa kabila ng pagiging asawa nito sa loob ng 3 taon.
Masasabing ginagawa ito ni Luke para sa kanilang ikabubuti at gustong tumulong sa kanila. Nang matapos ang hapunan nina Harvey at Mandy, hindi na sila bumalik sa kani-kanilang kwarto at sa halip ay naglakad-lakad sa tabi ng lawa. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, napagod si Mandy at bumalik ang dalawa sa kanilang silid. Nang makarating sila sa kwarto ay naligo si Mandy at nagpahinga. Nang makita siyang mahimbing na natutulog, hinayla ni Harvey ang mga saplot sa kanya, pinatay ang ilaw, at tahimik na naghintay sa dilim. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Luke. Samantala, si Luke ay nasa kanyang opisina, nag-alisa sa pananabik. Naisip niya na ang sedative effect ay dapat magsimulang magpakita sa ngayon. Saka lang siya tahimik na pumasok sa kwarto ni Harvey. Gayunpaman, napakaingat niya. Ilang beses niyang pinindot ang doorbell at naghintay hanggang sa walang sumagot bago inilabas ang access card para buksan ang pinto. Pagkabukas ng ilaw ay nakita ni Luke si Mandy na nakahiga sa kama, maliit na mukha lang ang nakikita. Galit na galit siya. Sa sandaling ito, walang pakialam si Luke sa ibang mga bagay. Gusto na lang niyang magmadali sa kama. Ngunit sa sumunod na sandali, nablangko siya at bumagsak sa lupa. Nakatayo sa likod niya si Harvey. Sinaman ang tingin ni Harvey si Luke. Sa kabila nito, atubili niyang iakyat si Luke. Pagkatapos ay hinubad ni Harvey ang pantalon ni Luke at isinabot sa flagpole sa entrance ng resort. Kinabukasan, natulala ang walang malay na si Luke. Mabilis niyang natuklasan na nakasabit siya sa isang flagpole. Naguguluhan si Luke. Ano ang nangyayari? Natutulog na naman ba ako? Madalas siyang nawala ng ulirat at kung minsan ay natutulog dahil palagi siyang kumakain ng ilang uri ng maliit na asul na tableta. Kaya naman, hindi na siya nag-assume ng iba. Sobrang dami ko yata nainom kagabi. Kung alam ko lang, hindi ako kukuha ng ganoon karami. Ngunit nauwi ako sa pagtulog sa patutot na si Mandy. Hindi ako natalo. Hindi na maalala ni Luke ang nangyari kagabi, pero nasa loob pa rin siya. Umalangaw-ngaw ang mga tawa sa paligid niya. Theft, ha ha ha. Natulala pa rin si Luke matapos marinig yon. Pagkatapos ay natuklasan niyang nahubad ang kanyang pantalon nang hindi niya nalalaman. Tinuro siya ng ilang lalaking gumising ng maaga para sa mga ehersisyo sa umaga. Right double angle quotation mark. Isang nakakabasag na sigaw ang pinakawalan ni Luke. WHO. Sinong nagsabit dito? Kahit maghubad ng pantalon, ganun. Nanginginig pa rin, nagmamadaling inalis ni Luke ang surveillance video. Hindi niya maaaring hayaang umiral sila. Sila ang magiging madilim niyang nakaraan. Hindi naghinala ang ilan sa mga manggagawang naka-duty. Umiti sila kay Luke, Manager Perry, maganda ba ang ginawa mo kagabi? Binura mo ulit ang video. Tandaan na hayaan kaming magkakapatid na magsaya kasama ang stunner sa susunod. Panipit. Sampal, basura. Sinampal ni Luke ang trabahador na nagsalita kanina. Nanginginig pa siya mula ulo hanggang paa. Kapag naalala niya ang eksena kaninang madaling araw, nanlamig siya kaagad sa buong katawan at bigla na lang gustong magpakamatay. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Hindi niya maaaring hayaang dumausdas ito. Kailangan niyang bumawi kay Harvey. Bilang karagdagan, dapat itong gawin sa lalong madaling panahon. Kapag nakalabas na si Harvey sa resort, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Luke. Pagkaraan ng ilang oras na pag-isipan, ikinaway ni Luke ang kanyang kamay at inakay ang ilang security guard papunta sa restaurant sa labas. Guro, mangyaring sumama sa amin. Sabi ni Luke, malamig na nakatingin kay Harvey. Natigilan si Mandy. Dr. Perry, ano ang ginagawa ng aking asawa? Bakit kailangan niyang sumama sa'yo? Malamig na sagot ni Luke, kagabi, may babaeng guest na may nakasilip daw sa labas ng kwarto niya. Tinignan ko lang yung video. Asawa mo yan, Harvey. Agad na inakusahan ni Luke si Harvey sa krimen. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi. Sa ngayon, kailangan niyang kunin si Harvey at bugbugin muna. Natigilan si Mandy. Tumayo siya at sinabing, Lecturer Perry, baka may mali. Hindi ganoong klaseng tao ang asawa ko. Malamig na ungol ni Luke, tumabi ka. Sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang ang pagsasabi sa akin na ganoon siyang tao? Panipit. May hawak akong ebidensya. Mandy, binalaan na kita. Dapat mo akong bigyan ng paliwanag sa bagay na ito. Kung hindi, maaari kong ipadala ang iyong asawa sa bahay sa pulisya. Nakakuha ng ideya si Luke. Sinimulan na naman niyang mabiktima si Mandy. Pumunta ka at kunin mo siya. Kailangan nating harapin ang mga nakakaapekto sa negosyo natin sa resort. Sa utos ni Luke, lahat ng security guard ay naghahanda ng umalis. Naghanda silang kaladkarin si Harvey. Luke, anong ginagawa mo kaninang madaling araw?
Sinusubukan mo bang saktan ang bisita? Sa sandaling iyon, umalangaw ang isang malamig na boses na nagpapakita ng nakahihigit na saloobin. Nagulat si Luke. Nagmamadali siyang tumalikod, tumango, at yumuko. Master na Iswell, bakit ka nandito? Ang isang bagong dating ay si Zeno na Iswell mula sa Naiswells. Siya ang namamahala sa lugar na ito. Walang pakialam na sabi ni Zeno, binigay ni Master na Iswell ang Charm Resort. Dumating ako upang kumpletuhin ang pamamaraan ng paglilipat. Panipi. Ano? Ibigay. Naguguluhan si Luke. Natigilan si Mandy na nasa gilid. Hindi niya namamalayan na sinulyapan si Harvey. Siguradong nagbibiro siya. Ipinagpalagay ni Mandy na nagpapalabas lang si Harvey nang tawagan niya si Shane na Iswell kahapon. Ito ay totoo. Seryosong dagdag ni Zeno, oo. Inihanda ko na ang mga dokumento kagabi. Pero dahil kailangang magpahinga ni Mr. York, maaga akong pumunta rito. Si Zeno ang namamahala sa Naiswells sa Niamey. Salamat kay Harvey, nakilala siya ni Shane na Iswell at inilipat sa Buckwood. Natural, hahayaan ni Shane si Zeno na mag-asikaso sa pagkakataong ito. Ginoo, York. Nagsalita si Mandy. Nagulat din si Luke. Ginoo, York. Sinong Mr. York? Sa sandaling ito, napagtanto niya na tila hindi tama ang mga bagay. Umiti si Zeno. Siya ay nasa ilalim mismo ng aming mga ilong. Habang nagsasalita, lumapit siya kay Harvey at yumuko ng 90-degree angle. Ginoo, York. Matagal na mula noong huli tayong nagkita sa Niamey. Inutusan kahapon ng pinuno na dapat kong personal na ibigay sa iyo ang kontrata. Ang resort na ito ay magiging sa iyo hanggat pinirmahan mo ang kontrata. Mga bitik, bahagyang nagsalita si Zeno, ngunit sa pandinig ni Luke, ang mga salita ni Zeno ay katumbas ng pagbagsak ng kulog sa isang maaliwalas na araw. Kasabay nito, naramdaman ni Luke na malapit na siyang matuno. Ayan na siya, siya na talaga. Hiniling ng lalaki sa pamilya na Iswell na ibigay sa kanya ang resort na ito kagabi. Isang tawag lang yan. Ngunit si Zeno ng maimpluwensyang na Iswell ay nagmamadaling kumuha sa kanya ng kontrata ngayong umaga. Ito. Hindi ba masyadong madrama ito? Kahit na ang mga serye sa TV ay hindi kinukunan sa ganitong paraan. Hindi ba't siya ay isang lalaking itinatago? Paano makakamit ng isang talunan na tulad niya ang ganitong karangalan? Nagulat din si Mandy, kahit na alam niyang kilala ni Harvey si Shane na Iswell, at ilang beses na rin silang nagkita noon. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ng mga na-Iswell kay Harvey. Napatitig siya kay Harvey, puno ng gulat. Umiti siya. Ang kontrata ay pipirmahan ng aking asawa, at ito ay ililipat sa kanyang pangalan. Isa pang bagay. Ako ang may huling say sa resort na ito ngayon, tama ba? Panipi. Oo. Magalang na sagot ni Zeno. Kung gayon ang mga taong ito ay nasa ilalim ng aking kontrol, tama ba? Napatingin si Harvey sa security guard. Siyempre, kailangan mong bayaran ang kanilang sahod. Maaari mo ring paalisin ang mga ito sa isang salita lamang. Maaari kong garantiya na sila ay may blacklist ng industriya at hindi na makakahanap ng trabaho habang ikaw ay nagsasalita. Hindi alam ni Zeno kung ano ang nangyayari, ngunit siya ay matalino at alam ang mga tamang salita na sasabihin. Malaki. Humigop ng kape si Harvey at malamig na sinabi, then tell me. Sino ang nag-espiya sa mga babaeng bisita kagabi? Nang marinig ang kanyang mga salita, nagpalitan ng tingin ang mga security guard. Karaniwan silang kumikilos sa ilalim ng pagpilit ni Lucas. Sa kasalukuyan, pinanatili nila ang takot na mayroon sila kay Luke. Sa kaso ni Harvey, hindi pa rin nila matanggap itong bagong master. Mukhang natauhan naman si Zeno dito. Malamig niyang tanong, sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit sinong magbanta sa iyo, mapoprotektahan ka ng pamilya na Iswell basta magsasabi ka ng totoo. Ngunit kung uusigin mo ang mga inosenteng tao, malalaman mo ang kahihinatnan. Panipi. Nanginginig ang grupo ng mga security guard. Napakabilis, tumawag ang kapitan ng seguridad, Mr. na Iswell, hindi namin kasalanan. Si Luke Perry yun. Inutusan niya kaming magbintang kay Mr. York at inalis si Mr. York. Bukod sa pambubugbog kay Mr. York, plano niyang gamitin si Mr. York para takutin si Miss Zimmer dahil sa kanyang lihim na motibo. Master na Iswell, gusto kong isumbong si Luke Perry. Laging sexually harass ng lalaking ito ang mga kasambahay gamit ang status niya bilang general manager ng resort. Madalas siyang nagdadroga ng mga babaeng bisita at pumapasok sa kanilang mga silid sa kalagitnaan ng gabi. Noong nakaraan, sumuko kami sa kanyang pamimilit at hindi nang ahas na magsalita. Pero may proof kami. Mayroon kaming mga kopya ng ilan sa mga surveillance video.
Alam namin na maaga o huli, lahat ng ito ay matutuklasan. Lumapit ang security guard at tapat na ipinagtapat ang lahat. Ano? Natigilan si Zeno. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na magsabi ng mga ganoong bagay sa harap ni Sewell. Naintindihan naman agad ni Zeno kung bakit si Harvey ang pinupuntirya ni Luke. Sa kasalukuyan, si Luke ay naliligo sa kanyang pool ng pawis. Mabuti na lang at naging okay si Mandy. Kung hindi, matatalo ang buong naiswell kay Luke para lang sa bagay na ito. Thud. Agad na lumuhad si Luke sa lupa. Alam niyang napahamak siya. Siya ay nagpakumbaba at napaungol, nagkamali ako. Mali ako, Mr. York, Mandy, pakiusap bitawan mo ako. Hindi ko na uulitin. Tumingin si Mandy kay Luke na parang nakatingin sa basura. Para sa mga babae, basura ang mga ganyan. Si Harvey ay mukhang walang pakialam, walang sinasabi. Gayunpaman, ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugan na hahayaan niyang matapos ang mga bagay sa ganito. Malamig na dagdag ni Zeno, halika at baliin mo ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay dalhin siya sa pulisya at hayaan siyang magpaliwanag sa kanyang sarili. Pagkatapos, kinaladkad si Luke ng ilang security guard. Ang naghihintay sa kanya ay legal na sanction. Sa karamihan, gugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Malapit nang matapos ang mga bagay-bagay. Naabala ang Enchantment Resort sa kahihiyan ni Mandy. Kahit na tinanggihan siya ni Mandy, paulit-ulit na nananatiling low profile si Zeno. Iginiit niya na tinulungan ni Harvey at Mandy ang mga naiswell na maalis ang masamang dugo. Kaya, kailangan niyang tanggapin ang maliit na Reg along ito. Sa bandang huli, nag-aatubili lang na pumirma si Mandy sa kontrata. Kahit siya ay medyo natahimik, dumating siya sa Enchantment Resort para magstay lang ng isang gabi, at biglang sa kanya ang resort. Bukod dito, ang market value ng resort na ito ay hindi bababa sa ilang milyon. Sa madaling salita, bumalik si Mandy sa pagiging milyonaryo. Nagtataka ang mga mata ni Mandy kay Harvey. Anong sikreto ang itinatago ng kanyang asawa sa loob? Sa isang tawag sa telepono, mapapahirapan niya ang mga naiswell para sa kanya. Dahil lang ba sa kakayahan niyang mag-appraise ng mga antique? Laging inaakala ni Mandy na kilala niya si Harvey. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman niyang paunti-unti na ang binabasa niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita tungkol dito ay hiniling ni Zeno na may magbigay sa kanya ng card. Magsisimula na ang auction na inihanda ng pamilya na Iswell. Ang pangunahing item sa auction na ito ay Regency Enterprise Equity. Lagi siyang gustong makita ni Mandy sa personal. Naging masaya siya bilang isang bata nang tanggapin niya ang imbitasyon at pagkatapos ay nakalimutan niyang magtanong kay Harvey. Ang auction ay ginanap sa malaking conference room ng Enchantment Resort. Ang palamuti ay maluho. Sinasabing ang halaga ng pag-upo ng silid kahit isang araw lang ay umaabot sa ilang libong dolyar. Napakaganda ng seguridad ng lugar na ito. Bawal pumasok ang mga walang imbitasyon. Matapos hayaan ang staff na suriin ang mga imbitasyon sa kanilang mga kamay, sinundan ni Harvey at Mandy ang karamihan sa venue. Nakita nila na maraming malalaking volley ang nagtipon sa loob. Marami sa kanila ang may mga bodyguard na nakasuit at leather na sapatos na nakabantay sa likod nila. Sila ay mga taong may mahalagang katayuan at kailangang protektahan sa lahat ng oras. Bukod sa ilang mga figure mula sa Great H Country, makikita rin ni Harvey at Mandy ang ilang mga dayuhang mukha. Ang Regency Enterprise ay isang mahalagang foothold sa Buckwood. Maraming nakatingin sa kanya. Gusto ng lahat na magsimula sa Regency Enterprise, at pagkatapos ay gamitin ito upang makapasok sa merkado ng Buckwood. Hoy, magandang babae. Ako si Sir George ng Empire of the Sun That Never Sets. Isang karangalan na makilala ka. Panipi. Lumapit sa kanila ang lalaking mukhang western na may asul na mata at kulot ang buhok, hindi masyadong matatas ang pananalita. Inunat niya ang kamay at kinuha ang kamay ni Mandy at akmang hahalikan ito. Si Harvey naman, hindi siya pinansin. Akmang hahalikan na ni George ang kamay ni Mandy, humakbang si Harvey at hinarap si Mandy. Medyo natigilan si George. Inangat niya ang ulo niya at malamig na tumingin kay Harvey, hindi mo ba alam ang basic etiquette? Kapag ang isang maharlika ay nagbigay ng halik sa kamay, walang sino man ang dapat humadlang. Panipi. Kung tayo ay nasa Never Setting Sun Empire, pupunta ka sa korte para sa gayong kawalang galang na pag-uugali. Umiti si Harvey at sumagot ng parehong malamig, ito ang Great H Country, hindi ang Empire of the Never Setting Sun. Dapat mong sundin ang aming mga patakaran dito sa Great Country H. Dito, arestuhin ka at ikukulong sa himpilan ng pulisya ng ilang araw kung basta-basta mong hinawakan ang isang babae.
Bastos, sigaw ni George. Masyado kang mayabang. Iniinsulto mo ang isang maharlika. Panipi. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa akin ngayon. Pupunta ako sa embahada para magsampa ng kaso kung hindi at magsisisi ka. Sumigaw si George, mukhang mayabang. Medyo pamilyar siya sa Great Country H. Kaya naman, alam niya na kung idineklara niya ang kanyang katayuan bilang dayuhang panauhin sa Great H Country, marami sa mga mamamayan nito ang susuko sa kanya at magpapakumbaba sa kanyang harapan. Sinasamantala pa niya ang embassy ngayon. Walang paraan ang palpak na lalaking ito ay hindi matatakot. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang purong dugong maharlika sa Never Setting Sun Empire. May gustong sabihin si Harvey pero sinamon siya ng tingin ni Mandy at mabilis na yumuko kay George. Esteemed sir, hindi alam ng asawa ko ang ugali ng iyong bansa. Please don't mind. Ganyan ang ginawa ni Mandy para sa kapakanan ni Harvey. Ayaw niyang masaktan niya ang isang estranghero. Dahil doon, sinubukan niyang pakinisin ang mga bagay-bagay. Saglit na tinitigan ni George si Mandy. He then replied with ambiguous smile, "Beauty, hindi makatwiran ang asawa mo. Pero napaka-reasonable mo. Sa Empire of the Never Setting Sun kahit may asawa na ang babae, may karapatan pa rin siyang makisalamuha sa ibang lalaki." Interrupted Harvey interrupted, kaya ang mga lalaki sa iyong bansa ay gustong magsuot ng mga sungay. Nagsusuot ng sungay. Natigilan si George. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Harvey. Gayunpaman, tumawa ng malakas si Mandy. Ang ibang mga tao mula sa kalapit na Great Country H ay nagpakita rin ng mga makahulugang ngiti. Magiliw na ipinaliwanag ni Harvey, ibig sabihin, ang asawa ay manloloko at hindi tapat. Ang iyong pahayag ay medyo kawili-wili. Sa katunayan, ang mga lalaki sa ating bansa ay gustong magsuot ng mga sungay. Naintindihan na ni George. Gayunpaman, ang mga tao sa Never Set's Empire of the Sun ay medyo bukas isip. Hindi nila ikinahihiya ang gayong mga bagay, sa kabaligtaran, ipinagmamalaki nila ito. Patuloy nang umiti si George habang nagpatuloy, "Pretty lady, allow me to introduce myself. Ako si George III ng Morgan Financial Group of Empire of the Sun that Never Sets. Pwede mo akong tawaging Jorg." Pagkatapos niyang magsalita, naglabas si George ng card na may bronze family crest. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa karamihan. Ano? Ang Morgan Financial Group ng Never Setting Sun Empire. Ang financial group daw na ito ay nauugnay sa mga tao mula sa maraming industriya. Bakit sila interesado sa Regency Enterprise? Ang Morgan Financial Group ay isang malaking multinasyonal na korporasyon. Posible kayang ang Empire of the Sun Capital Markets na Never Sets ay nakatutok sa Buckwood. Panipi. Kung ganoon, ang kompetisyon sa Buckwood ay magiging napakalaki sa hinaharap. Kumunat ang noo ng mga business leaders na naruroon. Ang mga malalaking kumpanyang multinasyonal na ito ay hindi lamang nagtataglay ng advanced na teknolohiya, ngunit mayroon ding masaganang pondo. Ang pakikipagkumpetensya sa kanila ay napakahirap. Napangiti si George sa kasiyahan nang makita niya ang kahindik-hindik na kutis na lumitaw sa mga mukha ng mga mamamayan ng Great Country H. Siya ay isang maharlika mula sa Empire of the Sun that Never Sets. Para sa isang tulad niya, ang pamumuhunan sa isang mahirap na bansa ay katumbas ng pagbisita sa kawanggawa. Noong nasa Never Setting Sun Empire pa siya, narinig niya na ang ilang mga mamamayan ng Great H Country ay sumasamba sa lahat ng dayuhan at may gusto sa mga dayuhan. Ngayon, parang totoo na. Lahat ng mga mangangalakal na ito mula sa dakilang H bansa ay natatakot sa kanya. Bumaling si George kay Mandy na may masamang tingin. Ang ganda miss, hindi mabilang na benepisyo ang makukuha mo kung sasama ka sa akin. Hindi lang maipapakita ko sa iyo ang tradisyonal na kultura ng Never Setting Sun Empire, ngunit matutulungan din kitang makakuha ng green card na nagpapahintulot sa iyo na maging isang mamamayan doon. Desidido si George. Noong siya ay nasa Empire of the Never Setting Sun, narinig din niya na maraming dilag na naninirahan sa misteryosong sinaunang silangang bansang ito. The moment he saw Mandy, he was mesmerized. Siya ay maraming beses na mas maganda kaysa sa mga bituin na nakita niya sa pilak na tabing. Kasunod ng mga tradisyon ng kanyang bansa, ninais ni George na magkaroon ng magandang pakikipagtagpo sa magandang babaeng ito. Walang pakialam si George kung may asawa siya o wala. Ganyan ba kaganda ang green card doon? Hindi interesado, walang pakialam na komento ni Harvey. Pagkatapos ay inakay niya si Mandy sa kanyang upuan. Pinanood ni George ang eksenang ito na may ngiti sa labi. Interesting. May nang-ahas na tanggihan ang isang marangal na maharlika mula sa imperyong hindi nagtatakda. Mamatay ka. Gusto ko ang babaeng ito.
Sa pagkakataong ito, mabilis na bumulong ang katabi ni George, "Young Master, tumutok muna tayo sa mahahalagang bagay." Ang Old Master ay nagbili na anuman ang mangyari, kailangan nating kunin ang county company. Panipit. Para sa imperyo ng hindi paglubog ng araw. Naiinip na sagot ni George, "Alam ko. Paglaruan ko ang tanggang iyon pagkatapos ng auction." Pagkatapos, pumunta ang lahat sa mga nakatalagang upuan. Si Zeno ang namamahala sa auction sa pagkakataong ito. Ang gobyerno ng Buckwood ay nagpadala din ng isa pang tao upang panuuri ng eksena. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing kaganapan sa Buckwood. Noong una, nagpakita ang mga naiswel ng ilang random na item bilang isang warm-up bago tuluyang makarating sa pangunahing bahagi ng kaganapan. Bawat tao. Susunod ay ang highlight ngayong araw. Pagmamay-ari ng kumpanya ng county. Ang Regency Enterprise ay ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa Buckwood. Kabilang sa mga ari-arian nito ang show business, garment industry, tourism industry at iba pa. Ang gaganda ng mga prospect. Sa pagkakataong ito, ibinibenta na ang Regency Enterprise. Ang paunang presyo ng bid ay $156 milyon. Nakangiting anunsyo ni Zeno, $471 milyong. Agad na itinaas ng pamilya Hamilton mula sa Las Vegas ang kanilang mga placard. $487 milyong. Sa pagkakataong ito, itinaas ng mga Gordon ng Hong Kong ang kanilang mga placard. Hindi nagtagal, patuloy na tumaas ang presyo hanggang umabot sa 234 milyon rupya. Gayunpaman, ang presyo ay patuloy na tumaas ng humigit kumulang 1 hanggang 3 milyon sa bawat oras na may nagbid. Ang halaga ng BUMD ay mula 234 na milyon hanggang 312 milyon. Kung may bumili nito sa presyong lumampas sa limitasyong iyon, kung gayon isa itong deal na walang kita. Ang boring. Sa tingin ko ang mga lokal na tyrant na ito ay lalabas ng todo kapag nagbid sila, sabi ni Harvey, pinagmamasdan ang paningin ng may paghamak. Ngayon sinusubok lang nila ang isa't isa. Masyado silang mahina. Napangiti si Mandy. Magsalita ng mahina, nandito tayo para manood ng palabas. Hindi kami narito para makipagtawaran. Nasa mga malalaking figure na ito kung paano nila gustong magbid. Mas mabuting manood tayo. Nang matapos siyang magsalita ay sinulyapan niya si George III. Kung tama ang hula ko, Regency. Tiyak na mahuhulog ang enterprise sa mga kamay ng Morgan Financial Group. Nanalo sana si Sir George. Hindi ko inaasahan na ang mga ari-arian ng Great H Country ay mahuhulog sa kamay ng mga dayuhan. Reklamo ni Mandy. Siya. Tumawa si Harvey. Ang Morgan Financial Group ay isang third-rate financial group lamang sa Empire of the Sun na hindi nakikita. Bakit sila umasta na parang malaking gulo dito sa Great Country H? Panipit. Si Harvey ay hindi na lamang nagsalita sa labas ng kanyang sombrero. Noong nasa battlefield pa siya, ibinigay ng Neverset's Empire of the Sun ang maraming bahagi ng kanilang financial group bilang gantimpala para tabyusin ang mga maharlikang nakuha ni Harvey. Ang Morgan Financial Group ay wala sa kanila. Masasabi mong pangkaraniwan ng financial group na ito. Baka mamarkahan pa sila bilang mababang klase. Kaharian ng Never-Setting Sun. Kaya, naisip ni Harvey na ang malalaking tao na ito ay walang dapat ikatakot mula sa Morgan Financial Group. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.